Ang pamagat ng ating kwento ay ang magkaibigang tutubi at paru-paro. Ito'y isinulat ni Mariver C. Mangulabnan at iginuhit ni Lorilyn C. Fajardo. Sa isang malawak na parang ay masayang naglalakbay ang magkaibigang tutubi at paru-paro. Naghuhuntahan at nagtatawanan ang dalawa at mababanaag sa kanilang mukha at masayang kwentuhan ang kanilang pagkakaibigan. Bata pa lamang ay madalas na silang magkasama. Kahit magkaiba at napagkukumpara ay hindi ito naging hadlang upang maging matalik na magkaibigan. Magkasama silang namamasyal at lumilipad. Isang araw, sa isang parke na kanilang napuntahan, ay may mga batang naglalaro. Natuwa ang magkaibigan dahil naihalin tulad nila ang kanilang sarili sa mga ito. Lumapit ang dalawa sa mga naglalarong bata. Namangha ang mga bata at tuwang-tuwa sa nakitang paru-paro dahil sa maganda at makukulay nitong pakpak. Nagalak ang paru-paro at masiglang lumipad ng lumipad paikot sa mga batang masayang siya ay pinanonood. Subalit ang kanyang kaibigang si Tutubi ay hindi alintana ng mga bata. Hindi nila ito pinapansin. Nakatanaw lamang si Tutubi sa kaibigang paru-paro at bigla itong napaisip. Nabulala sa kanyang bibig na, "Parehas naman kaming lumilipad at may magandang pangangatawan. Ngunit bakit mas maganda ang kanyang mga pakpak?" Sabay kagat ng dalawang dahon na magkasing laki at pinilit na inilalagay sa kanyang likod upang magkaroon ng malaking pakpak. Sinusubukan niyang lumipad ngunit siya ay bumabagsak hanggang sa siya ay napagod kakasubok at namahinga sa gilid ng puno. Iyon palang kanyang sinabi ay narinig ng tipaklong. Hay nako, kaibigang Tutubi, kahit anong gawin mo ay hindi ka magkakaroon ng makulay, malaki at magandang pakpak gaya ng sa paru-paro. Nagulat na napatingin si Tutubi sa tipaklong. Ha 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 ha! Oo! Narinig ko ang iyong sinabi at nakita ko ang iyong ginawa. Sabi ni Tipaklong. Hindi naman makakibo si Tutubi na tila ibig niyang maging sekreto ang nakita at narinig ni Tipaklong. Tingnan mo siya at kinagigiliwan ng mga bata, samantalang ikaw ay habulin man nila, ito'y para hulihin at tanggalan ng pakpak. Pangsusulsol na sabi ni Tipaklong. Hindi ba kayo'y magkaibigan? Dagdag pa nito na tila hinihimok niya si Tutubi na magalit o magkaroon ng sama ng loob sa kaibigan. Meron akong ideya. Palapitin mo siya sa nagliliyab na apoy doon sa siga. Kakatiyak na mawawala ang makulay at maganda niyang pakpak. Magiging parehas na kayo. Maya-maya pa ay papalapit na ang kanyang kaibigang paru-paro at dali-daling umalis ang Tipaklong na tila ba hinihintay ang pagsang-ayon ng Tutubi.
Kaibigang tutubi, ang saya-saya makipaglaro sa mga bata. Nagtataka ako at ikaw ay nawala bigla. Saan ka nagpunta? Pagtatanong ni Paru-Paro. Namahinga lang ako dahil napagod ako sa ating pamamasyal. Sagot naman ni Tutubi. Umuwi na ang dalawang magkaibigan. Sa tindi ng inggit na nararamdaman ni Tutubi ay napagpasiyahan nitong sundin ang sinabi ng tipaklong. Habang naglalakad papauwi ay nakakita ng siga si Tutubi. Senyales na ba ito? Nagawin ko ang suhestyon ni tipaklong? Sabi nito sa kanyang isip habang si Paru-Paro ay nakangiting lumilipad sa kanyang tabi. Magpapanggap akong ako ay nadadarang sa apoy ng siga at kapag malapit na siya ay itutulak ko siya. Pagpaplano niya sa kanyang isip, habang papalapit sa siga ay nanlalaki ang mga mata, pinagpapawisan at halatang kinakabahan sa gagawin. Nang biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Namatay ang apoy sa siga at maging usok nito ay nawala. Dali-daling lumipad ang magkaibigan sa ilalim ng puno upang di mabasa. Sinigurado ni Paru-Paro na hindi nabasa ang kaibigang Tutubi. Sa pangyayaring iyon ay biglang nakonsensya ang Tutubi. Patawarin mo ako, kaibigang Paru-Paro. Ako ay nakaramdam ng pag-ainggit sa iyong mga pakpak na makulay at maganda. Kung kaya ay munti ka na kitang maitulak sa apoy ng siga. Malungkot na sabi ng Tutubi. Agad siyang yakap ng Paru-Paro at sinabi nito sa kanya na, ano man ang katangian mo ay tanggap kita, kaibigan. Sana ay ganon din ang iyong gawin sa iyong sarili. Mahinahong sagot ni Paru-Paro. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang aral ng kwento ay matuto tayong makontento, lalo't higit sa ating pisikal na kanyuan, at huwag mainggit sa iba. Tanggapin at mahalin natin ang ating sarili dahil ito ay mag-ugat ng tunay na kasiyahan sa atin.